sa ulo ng mga nagpapagang balita. Daang-daang estudyante mula sa iba't ibang paaralan, ipinrotesta ang pagbabawas sa budget ng state universities at colleges. Riot police hindi nakaporma. Maliit na bilang ng mga pulis at di organisadong pagtugon sa demolisyon sa Quezon City, sinita ni Justice Secretary De Lima para nabotahin pa ito sa Administrasyong Aquino. So what's happening to our PNP? Nawala ng bahay dahil sa demolisyon, dumagsa sa National Housing Authority para sa kanilang relokasyon. Mayor Lim, wineltahan ng IIRC sa misnulang pagdidikta umano kay Pangulong Aquino. Tony Boy Cojango, itinangging nakiusap siya kay Archbishop Cruz para magdahan-dahan kay Yusek Puno sa issue ng wedding. Media, sinermonan. Kayo ba magbibigay ng listahan sa editor nyo kung hindi nyo ma-validate? Hindi, sagot mo. Yes or no? Will you? Say. Yes or no? I will do my job of verifying information. And stop talking about something which is nothing. Dalawang mataas na opisyal ng PCSO ikinanta ng weteng financier na tumatanggap din umano ng weteng payola. Ang dalawang taong itong si Giroux at saka si Quinones, 10 milyon to bawat buwan. Aeroplano sa Indonesia bumagsak sa gitna ng air show. Superstar George St. Pierre sabay nag-training kay Manny Pacquiao. At Rizal Siganco may pasabog sa estado ng kasal nila ni Robin Padilla. ABS-CBN News Center, Manila. Ito ang TV Patrol! Magandang gabi, Pilipinas! Kami ang mga patrol ng Pilipino. Nagbabalita at naglilingkod sa inyo saan man sa mundo. Kahuhupa pa lamang ng riot sa EDSA, Quezon City kahapon, naghari naman ang tensyon sa Mendiola, Maynila kanina. Kinokontra ng mga estudyante ang nakaambang pagtapya sa budget ng mga state colleges and universities. Nagpumilit pong silang lumapit sa gate ng Mendiola sa may Peace Arc at ibinaksak ang mga harang na barbed wire. Hindi umubra ang riot police at nakalapit ang mga demonstrators sa labas ng nakasaradong gate ng Malacanang. At live mula sa Mendiola, lungsod ng Manila, nagpapatrol, Ryan Chua. Ryan? Ted, galit na sumugod dito sa Mendiola ang mga mag-aaral na iniwan muna ang mga klase nila para iprotesta ang sinasabi nilang hindi makatarungang planong pagbabawas ng budget para sa mga pampublikong kolehiyo at universidad. Ito ay sa pangunguna ng mga estudyante mula sa 3 paaralang sinasabing pinakamaapektuhan ng proposed budget cut sa 2011, ang UP, PUP at Philippine Normal University. Mula sa kanilang paaralan, unang tumigil ang mga estudyante sa Plaza Miranda para sunugin ang effigy ng Pangulong Aquino. Dismayado raw sila sa mababang prioridad ng administrasyong ito sa edukasyon. Pagdating naman dito sa Mendiola, agad nilang tinanggal ang mga barbed fence. Nakipag-away pa sila sa mga pulis at pursahang lumapit sa may gate ng Mendiola Peace Arc. Nakalapit naman ang mga rallyista sa may gate para magdaos ng programa. Anila, magiging malaking pahirap sa mga paaralan at estudyante ang pagbawas ng budget sa 23.4 billion para sa 2011 mula 23.8 billion noong isang taon.
Binawasan ng 1.1 billion pesos ang maintenance at iba pang operating expenses ng mga state universities and colleges o SUC. Pero kahapon, nilinaw naman ng Department of Budget and Management na tumaas pa nga ng 2.4 billion pesos ang budget ng mga SUC dahil sa pagpapatupad ng Salary Standardization Law 3 o pagpapataas ng sweldo ng mga empleyado ng mga SUC. Pero hindi bumenta ang paliwanag na ito sa mga demonstrador. Dinadaan nila sa technical tinetechnical nila, pinapaikot-ikot nila yung mga kabataan kasi malinaw na niloloko nila yung mga kabataan. Kasi kahit mismo nung sa budget message ni Noynoy, sinabi niya na may cut. Kung lumaki po yung tuition fee, kami rin pong mga estudyante ang maapektuhan. Sa kabila naman ng gulo na nangyari sa simula ng demonstrasyon, ay maximum tolerance pa rin yung ipinatupad ng mga pulis dito. Ang importante raw, Ted, hindi nakapasok yung mga rallyista sa loob ng Mendiola Gate o yung peace arch na nakatayo dito sa harap ng Mendiola. Patuloy pa rin ang programa sa mga oras na ito at nananawagan nga itong mga demonstrador na harapin daw sila at kausapin ng kalihim ng Budget Department na si Secretary Butch Abad. At hinihiling din nila sa Kongreso na pigilin ang budget cut sa mga SUC sa susunod na taon. Ted? Salamat, Ryan Chua. Naalarma ang kalihim ng DOJ na si Binibining Leila de Lima matapos mapanood sa telebisyon ang nangyaring karahasan sa demolisyon sa lungsod ng Quezon kahapon. Kanyang pinansin ang kawalan ng aksyon ng mga pulis nang magsimula na ang kaguluhan. Nagpapatrol, Ina Reformina. Napanood ni Justice Secretary at IIRC Chair Leila de Lima sa telebisyon ang karahasang naganap sa demolisyon sa Barangay Bagong Pag-asa sa Quezon City. Kapansin-pansin daw na kaunti lang ang pulis na naroon at hindi naging organisado ang kanilang pagtugon. So where were they? Who's in charge na naman? Who's in charge? Because I'm part of government. Another potential source of embarrassment if there had been killings or deaths in that demolition. Nababahala si De Lima bilang pinuno ng IIRC, may mandato siyang repasuhin ang kakayahan ng PNP sa pagtugon sa mga krisis. Na-alarm ako because the stretch of EDSA, di ba, nandun na lahat yung mga informal settlers, yung mga nambabato. So that was a breakdown of law and order. For how many hours? Bagamat isang demolition operation ang naganap at hindi isang police matter, dapat daw pumasok na at tumugon ng PNP nung nagkagulo. Breakdown of law and order. Ang general rule is that ang police ay as much as possible hands off pag mga operations na ganyan. But when people start become unruly, signs of violence, police should always come in. So what's happening to our PNP? Pero sagot ng PNP, sapat ang kanilang ginawang pagresponde sa sitwasyon at nagawa rin nila ang maximum tolerance. Walang nasaktan ng major injuries sa kanila. And that, I can say na successful yung ating... Para naman kay De Lima, dahil sa magkasunod na questionabling tugon ng PNP sa Manila hostage crisis at demolition kahapon, maaring may nagaganap raw na pananabotahe sa kasalukuyang administrasyon. Kung mula kanino, hindi na niya idinetalye. It's premature to say that. But, okay. What do you think? At dahil hindi naman lahat ay kayang sagutin o tugunan ng kalihim, sinabi na lang nito na pag-iigihin ng IIRC ang gagawing pag-aaral sa mga panuntunan ng PNP sa pagtugon sa iba-ibang uri ng krisis para matulungan ng ahensya na gampanan ang obligasyon nito sa sambayanan. Ina Reformina, Patrol ng Pilipino. Matapos ang karahasan, sa kalsada na pilitang magpalipas ng magdamag ang ilang pamilyang nawala ng tirahan dahil sa demolisyon. Ngayon tanggap na nilang wala na silang babalikan sa lugar na tinirhan nila ng maraming taon. Nagpapatrol, Check Batalyones. Kahapon, anarkiya ang nangyari sa makasaysayang kalsada ng EDSA matapos magkasagupa ang
ang kalsada ng EDSA matapos magkasagupa ang mga residente ng Sitio San Roque at ang demolition team. Naglip para ng mga bato. Ang EDSA mistulang naging paradahan ng sasakyan. Ito ang naging eksena mula umaga hanggang hapon. Pero kagabi, naging matahimik na ang lahat. Ito ang unang araw ng ilan sa mga taga-sitio na matutulog sila sa kalsada. Si Aling Lorna, kahapon isa siya sa mga nakipagmatigasan at naniniwalang hindi kakayanin ng puwersa ng mga otoridad na sila'y palayasin sa kanilang tahanan. Kagabi, nakita namin siyang nag-alsabalutan kasama ang anak niyang lalaki. Tanggap na raw niya ang katotohanan. Dapat na silang umalis. Natatakot na po, baka mamaya masalo pang papasokin pa po ng demolition team. Isa si Aling Lorna sa mga residenteng papunta sa relocation site sa Rodriguez, Rizal. Batid niya na magiging malaking pagbabago ito sa kanilang pamumuhay bilang pamilya. Ang anak niya kailangan pang lumipat ng eskwelahan. Ang sakripisyo talagang andyan na. Kami naman napakahirap dahil siyempre sa layon po ng trabaho ng asawa ko. Sa bangketa na rin ngayon matutulog si Mang Domingo. Kwento niya, mula nang ikasal sila ni Aling Teresa ay dito na sila tumira sa Sitio San Roque. Kahapon, di raw niya nagawang makalabas pa ng bahay sa gitna ng kaguluhan. Kaninang umaga, binalikan niya ang kanyang lumang bahay at sinimulan na niyang gibain. Mas gusto raw niyang siya ang sisira sa bahay niya kesa sa iba. Kasi pag yung naggiba, yung mga kasamahan ng mga pulis, wala na pakikinabangan yung mga gamit. Ayaw raw niya sa relocation site. Plano niyang bumalik na lang sa probinsya sa Nueva Ecija. Matapos ang mahigit 20 taong paninirahan dito sa Sitio San Roque ni Mang Domingo, handa raw siyang lisanin ang lugar na ito. Dahil sabi nga niya, paano mo ipaglalaban ang lupang iyong kinatitirigan kung wala ka namang titulong pinanghahawakan? Jack Batallones, Patrol ng Pilipino. Ipinatigil muna ni Pangulong Noynoy Aquino ang relokasyon ng mga informal settlers sa North Triangle, Quezon City hanggat wala pang komprehensibong plano ng paglilipat sa kanila. Sa kabila ng suspensyon, dumagsa pa rin sa National Housing Authority ang mga informal settlers para makakuha ng relokasyon. Nagpapatrol, Jay Ruiz. Isang araw matapos ang marahas na paglalansag ng mga barong-barong sa North Triangle, Quezon City, inutos ni Pangulong Aquino mula pa sa Estados Unidos ang pansamantalang pagsuspindi sa relokasyon ng mga informal settlers na naapektuhan ng marahas na demolisyon. Ayon kay Executive Secretary Paquito Ochoa Jr., inatasan ng Pangulong National Housing Authority na itigil muna ang proseso ng pagbibigay ng relokasyon sa mga informal settlers sa Montalban, Rizal hanggang walang komprehensibong plano para dito. Ikinalungkot daw ng Pangulong nangyari kahapon pero pinasususpindi man ang relokasyon. Dumadagsa naman ang mga nawalan ng tahanan sa harap ng NHA para mag-apply ng lugar sa relocation site. Ang ilan sa kanila na dating nagmamatigas ay nandito na ngayon, nakapila at nagbago ng isip. Ang pagsuspindi rin ng Pangulo sa relocation program ng NHA ay otomatikong nagpatigil sa anumang hakbang na ituloy ang demolisyon sa North Triangle. We have stopped the demolition or the involuntary resettlement of settlers in North Triangle. No? This is in view of the directive that was given to us by the President. Pero para sa NHA, pagpapatuloy nilang relokasyon ng daang-daang pamilyang voluntaryong gustong lumipat sa relocation site. Ngayong araw, halos 5 beses ang dami na nag-apply sa NHA ng voluntary relocation. Mula sa 40 hanggang 50 pamilya kada araw noon, posible raw itong umabot hanggang 200 pamilya. Isa rito ang pamilya ni Toliano. Gano'n na lang po sana, wala tayong magawa. Pagtiis na lang kaming kabundukan na lang. Sana nga maayos ang kalagayan namin doon at saka sana po may hanap buhay naman sana. Sa bilang ng NHA, sa 8,968 families, higit 3,500 families na ang voluntaryong lumipat at tumanggap ng 6,000 pesos financial assistance, 33 square meter house and lot sa Montalban, Rizal, libreng relocation assistance at 1,000 pesos worth of groceries. Pero marami pa rin ang iginigiit na manatili sa lugar. Papasalamat kay Pangulong Aquino sa daglian niyang pagtugon sa pagkapatigil ng demolisyon at aming iminumungkahi sa kanya na agad ipag-utos ang moratorium sa demolisyon. Kanina nabigo ang mga residente ng Sitio San Roque sa North Triangle, Quezon City na makakuha ng extension ng kanilang TRO sa korte. Pumaso na ang kautosang pipigil sa demolisyon. Ang pinangahawakan na lang nila ngayon ang utos ng Malacanang na ipagpaliban muna ang relocation project. Jay Ruiz, Patrol ng Pilipino. Bagamat may mga umaangal sa relocation site, masaya na rin ang ilang informal settlers sa bago nilang tirahan. Mabilis ang pagproseso ng relokasyon basta't kumpleto lang ang mga dokumento. At live mula sa Rodriguez, Rizal, nagpapatrol, George Carrillo. George?
Julius, bundok at walang shopping mall dito sa barangay San Isidro ng Rodriguez, Rizal, kung saan inilipat ang mga informal settlers mula sa North Triangle, Quezon City na piniling tanggapin ang relokasyon na inalok ng gobyerno. May nagsasabing mahirap ang buhay dito at napakalayo. Pero sa itsura ng pila kaninang umaga, mukhang mas marami ang pumili ng relokasyon kaysa nga naman maranasang muli ang maras sa pangyayari kahapon. Sapin ang pila kanina ng mga informal settlers sa opisina ng North Triangle Relocation and Resettlement Project. Dito sinusumite ang mga dokumento. At kung aprobado, meron agad makukuhang food assistance na panimula sa paglipat. Pero nilinaw ng NHA na hindi sapilitan ang relokasyon. Basta kwalipikado sila, maaari silang pumili kung balik probinsya o kukuha ng relocation site. Isa sa mga informal settler na pumili ng relokasyon ay si Fe Dilao. At nang makitang kumpleto naman ang dokumento, agad siyang isinakay sa van na naghahatid ng libre sa relokasyon. Sinundan namin ang biyahe nila. Tumagal din ang halos 40 minuto bago namin narating ang Southville, ang bago nilang tirahan dito sa Rodriguez, Rizal. Agad naming hinanap ang housing unit na pinili ni Fe. At nang makita na namin, bakas ang saya sa mukha ni Fe sa bago niyang tirahan. Ang kagandahan nandito, parang sa Baguio. At saka, wala, sarili ko na. Hindi na tayo magsigigabul-abul. May batuhan kung ano. Wala ng demolisyon? Opo, wala ng kaba. 12 taong namuhay sa North Triangle si Fe. At hindi tulad ng iba, wala daw siyang planong labanan pa ang gobyerno sa demolisyon. Maghabol ng anong paman. Pasalamat ako, binigyan ako, nakapatapos ako ng anak ko doon. Yun ang malaking pasalamat ko na hindi na ako makipag-away pang ano. Si Christy Tindan na sumalubong kay Fe ay isa sa mga unang lumipat dito noong Abril. Kung titingnan ang bahay ni Christy, nakabangon na siya mula sa dating buhay squatter sa North Triangle. Yun nga pong sinabi ko, mayroon po kahapon nangyari na kung saan nagsisisi dahil sa katulad po namin na nauna kami, nakarecover po kami. Ang sabi, sana Ate Christy, sumama na kami sa iyo. Sa ngayon, mahigit 2,700 ang pabahay na okupado dito. 300 piso ang buwan ng hulog sa bahay na maaring bayaran sa loob ng 30 taon. Katulad ng sinumang bagong lipat sa isang bagong subdivision, siyempre may mga angal yung mga residente dito. Ang sabi nila may mga linya nga ng tubig at kuryente, pero ang problema, madalas yung brownout at hindi pa ganap yung serbisyo ng tubig sa kanila. Ayon naman sa developer na San Jose Builders, bago matapos na maokupaan lahat ng mahigit sa 3,000 housing units, ay tatapusin na nila ang adjustment sa serbisyo ng kuryente at tubig sa Southville. Julius. Maraming salamat, George Carino. Matapos lansagin kahapon ang kanilang mga tirahan sa lupang pagmamay-ari ng pamahalaan, nasunugan naman kanina ang ilang residente sa sitio San Roque. 2 ang sugatan sa sunog na hinihinala ng mga taga roon na sinadya. Nagpapatrol, Nico Bawa. Agad nagtulong-tulong ang mga residente ng sitio San Roque para isalba ang kanilang mga bahay nang sumiklab ang sunog 1:00 ng hapon kanina. Dito sa ikalawang palapag nagsimula ang sunog at dahil gawa lang ito sa yero at kahoy, mabilis itong kumalat sa mga katabing bahay. Ayon sa may-ari ng bahay na si Lilia Lopez, naghahanda siya para dumalo sa rally sa City Hall. Hinihingi kasi nila ang TRO mula sa korte na pumigil sa nangyaring demolisyon kahapon. Pero nagulat na lang daw siya nang mapansin ang usok sa kanilang bahay. Natutulog pa naman doon ang kanyang anak at apo. Nung nagising, na daw, malaki na yung apoy, tumalon na lang sa bintana. Dinala agad sa East Avenue ang anak at apo ni Aling Lilia na sina Rogelia at Jericho Cabeza. Duda ng ilang residente, maaring sinadya ang sunog. Ilang beses na kami nasunugan, 6 na pampito na yata ito. Bakit ngayon kung kailan meron kaming okasyon o rally, saka naman nangyari itong pagsunog sa amin? Isang miyembro rin daw ng demolition team ang nagbanta sa kanila kahapon. Susunugin daw yung San Roque, pangalan, Narciso Bonifacio, itong pangalan sinulat ko, nakita ko sa ID. Pero hanggang sa ngayon, iniimbestigahan pa ng Bureau of Fire Protection kung ano ang pinagmulan ng apoy. Sisilipin din kung may anggulong arson sa insidente. Malalaman din natin yan whether this is intentional or accidental. Naapula naman ang apoy matapos ang halos 1 oras. Nico Bawa, Patrol ng Pilipino.
Malabong tinamaan ng maso ng mga pulis ang isang hostage victim na ngayon po'y critical pa rin ang kondisyon dahil sa pagkabasag ng kanyang bungo. Ito ang lumalabas sa salaysay ng 3 hostage survivors sa Quirino Grandstand na inilabas ng ng South China Morning Post at ikinuwento ni Tessie Angsi. Exclusive of Patrol, Maan Makapagal. Alas 7:20 nang magbigay ng ultimatum si dating Police Senior Inspector Rolando Mendoza sa RMN Radio na papatay na siya ng hostages. Unang binaril ni Mendoza sa leeg si Masa Cheting Shun, ang tour guide na nakaposto sa estribo ng bus. Naglakad si Mendoza sa aisle ng bus at salit-salitang pinagbabaril ang iba pang hostages. After Masa was shot, yung rhythmic na, yung sinasabi nila left, right. Sumunod na binaril ni Mendoza si Yik Shuling na nagtamo ng matinding tama ng baril sa panga pero nabuhay. Si Phuc Chuc Kia naman, sinunggaban ng baril ni Mendoza pero nabaril siya sa dibdib, tiyan at likod. Si Leong naman na nakaupo sa 9th row ay sumugod din kay Mendoza pero nabaril din ng hostage taker. Malapit na si Leong, he wanted to help Phu, so he was shot kaya dito sa chest. Natamaan din sa pamamaril si Wang Chelam sa likod na nakaupo sa 5th row. Si Doris Leong Chong Si na nasa 7th row tinamaan sa ulo. Si Yong Yi Kam sa kaliwang sentido at ang kapatid niyang si Yong Yi Wa na tinamaan sa kanyang collarbone. Itinutok naman ng hostage taker ang baril sa ulo ni Joe Chan Kwok Chu. Agad hinarang ni Joe ang kanyang bag sa ulo kaya't nabaril siya sa kamay. Pero isang malaking tanong maging ng IIRC ay kung sino o anong bagay ang nakatama sa ulo ng 18 anyos sa si Jason Yong na comatose pa rin hanggang ngayon sa isang ospital sa Hong Kong. Tumanggi kasing magbigay ng medical records ang Manila Doctors Hospital kung saan unang na-confine si Jason alinsunod na rin sa kahilingan ng kanyang pamilya. May mga haka-hakang lumabas na maaaring tinamaan ng maso sa ulo si Jason noong pinipilit ng police assault team na makapasok sa bus. Pero nakaupo sa 8AB si Jason o sa dakong kaliwang bahagi ng bus. Kaya ayon kay Ang Si, malabong maso ang tumama kay Jason. Malamang anilang pinalo raw ni Mendoza si Jason ng baril sa ulo. One thing that we were able to rule out with almost absolute certainty is that he was not hit by a sledgehammer. Sobrang malayo yung position, napakataas ng bintana. Ang 14 anyos sa kapatid naman ni Jason na si Jessie ay gumapang sa kanya. Pero binalil siya ni Mendoza 2 beses sa dibdib. From all the survivors' account, he already fell. And the sister crawled to him. Kaya yung shot ng sister, meron sa chest, meron sa back. Hinaing ni Ang Si, sana raw ay sinikap ng otoridad hilingin sa hostage taker na palayain ang mga natira pang menor de edad sa bus. Dinig na dinig mo. Pati itong mga bata pagbabarilin ko. But nobody gave that intelligence information na 3 pang bata ang nandyan. Ayon pa kay Ang Si, wala ni isa man sa mga sangkot sa hostage negotiation ang umaaming nagkulang sila. Maan Makapagal, Patrol ng Pilipino. Pinatikos ni Manila Mayor Alfredo Lim si IIRC Chairperson Laila De Lima matapos sabihin nitong pangangatawanan ng komite ang findings laban sa mga taong nagpabaya sa August 23 hostage crisis na kinamatay ng 8 turista. Ayon kay Lim, mistulang dinidiktahan na ni De Lima si Pangulong Aquino kung ano ang dapat nitong gawin. Pulis lang ang magpapakamatay. Remember that! Pulis lang! Hindi nakapigil na maglabas ng sama ng loob nung Martes si Mayor Lim. Ngayon, muling humarap sa amin ang alkalde bagamat malumanay na niyang natatalakay ang naging findings ng IIRC report kung saan pinapanagot siya sa naging bulilyaso sa Manila hostage crisis. Ito ang pinakamabigat dahil naakusahan ako sa isang pangyayari na wala akong kagagawan. Ayon kay Lim, walang pagkakamali ang pinamunuan niyang Local Crisis Management Committee sa paghawak sa hostage crisis. Ang nagkamali raw ay ang Critical Incident Management Task Force na pinamumunuan ni General Magtibay. Umaga pa lang raw ay inalok na ng hostage taker ang mga negosyador na palalayain ang mga biyag kapalit ng kanyang reinstatement subalit hindi ito inaksyonan ni Magtibay. 4 na beses daw nagkaroon ng clear shot ang mga sniper kay Mendoza pero hindi ito binaril. Hindi raw inire-report sa kanya ni Magtibay ang lahat ng mga nangyayari sa hostage crisis
kabilang na ang pag-aresto kay SPO2 Mendoza sa harap ng media. Pinabayaan din daw ng grupo ang media na magkaroon ng komunikasyon sa hostage taker. Hindi raw sumunod ang grupo sa utos ng Malacanang na gamitin ang Special Action Force sa halip na MPD SWAT. Ayon pa kay Lim, nagkamali rin ng IIRC na isiping may kapangyarihan ang kanyang Crisis Management Committee na makialam sa trabaho ng Ground Commander. Bagamat ginagalang raw niya ang naging findings ng IIRC, hindi lang raw niya nagustuhan ang mistulang pagdidikta ng IIRC kay Pangulong Aquino. Mali naman yun. Recommendatory body ka lang eh. Ayaw mo sabihin, lahat na rekomenda mo, lahat-lahat tatanggapin. Nung nag-utos sa iyo na mag-imbestiga. You're encroaching on the prerogative of the President. Nilinaw ni De Lima na igagalang naman ng IIRC ang magiging desisyon ng Pangulo, ngunit paninindigan pa rin daw nila ang kanilang report. It's very unfair that certain personalities are imputing alleged personal and even political motives in the work of the IIRC. That is, of course, most ridiculous. Nakahanda si Lim na harapin ang anumang kasong isasampa sa kanya. Ang hindi lang raw niya matanggap ay kung bakit pinalusot ng IIRC ang magkapatid na Mendoza na punot dulo ng hostage taking. Sino ba nag-umpisa nitong kaguluhan nito? Hindi ba si Captain Mendoza? At saka yung kapatid niya? Kasi nag-usap sila dyan eh. Ba't hindi napasama? Ano ba ito? Ito ba mga bayani ng bayan? Sila pa tatanghalin bayani? Baligtad na ba mundo? Samantala, nilinaw naman ni IIRC member Teresita Angsi na kasama sa inirekomenda nilang kasuhan ang kapatid ng hostage taker na si SPO2 Gregorio Mendoza. Ikinalungkot naman ni dating MPD Chief Rodolfo Magtibay ang rekomendasyon ng IIRC na sampahan siya ng kasong kriminal at administratibo. Ayon sa kanyang abogado, walang nangyaring gross insubordination dahil wala namang nag-utos kay Magtibay na gamitin ang SAF tulad ng sinasabi ni Mayor Lim. Lahat daw ng ginawa ni Magtibay ay naaayon sa tamang paraan ng paghawak sa hostage crisis. Iintayin na lang raw muna ni Magtibay ang magiging final na desisyon ng Malacanang sa kanyang kaso bago magbigay ng karagdagang pahayag. Nabahala si Justice Secretary Laila De Lima sa paglabas sa media ng umano'y full report ng Incident Investigation and Review Committee kaugnay ng August 23 hostage crisis. Hindi kinumpirma ni De Lima kung ito nga ang buong report na isinumite nila kay Pangulong Aquino, pero aminado siyang may mga impormasyon na tumutugma sa kanilang report. Una nang sinabi ni De Lima na mas pabor silang isapubliko ang buong report, pero iginagalang nila ang pasya ng Pangulo na pag-aralan muna ang findings ng Review Committee. If I were one of the palace officials, that's what I'm going to do. Inform the President about this development, that there seems to be a leakage already of the recommendations of the IIRC. So, Mr. President, can we now have your instruction? Don't you think it would now be it would now be justified or advisable to release the report in full? I understand where Secretary Laila De Lima is coming from, but the mandate of the IRC is purely recommendatory. So the President has the right, through the Office of the Executive Secretary and the Chief Presidential Legal Counsel, whom he has appointed to review, to do so. Mula mamayang hating gabi, ang epektibo na ang gun ban dahil sa barangay at SK election sa Oktubre. Pero ngayon pa lamang, isang kapitan ng barangay ang tinambangan dahil umano sa darating na halalan. Nagpapatrol, Gus Abelgas. Nagro-ronda sakay ng kanyang motorsiklo kaninang alas 5 ng umaga nang barilin si Barangay Chairman Lester Ballester ng kanyang motorsiklo kaninang alas 5 ng umaga nang barilin si Barangay Chairman Lester Ballesteros sa Barangay Albano, Dingras, Ilocos Norte. Nakaligtas siya pero hinala ng biktima. May kinalaman ang ambush sa darating na barangay elections. Ang mga election-related violence tulad nito ang isa sa tinalakay ng PNP at COMELEC kanina sa isang command conference sa Campo Crame. Mamayang hating gabi na ang umpisa ng election period at pagpapatupad ng gun ban. Magtatayo ng checkpoints ang PNP. Huhulihin at kakasuhan ang sinumang magdadala ng baril o anumang armas sa labas ng bahay. Kahit lisensyado ay bawal, pwede raw makulong ng hanggang 6 na taon.
Maliban na lamang kung ikaw ay pulis o militar, pero dapat naka-uniforme kung may sukbit na armas. Babala ng COMELEC sa mga kandidato. They might face disqualification. They might be disqualified also. Or election of pension Bawal din ang security personnel o bodyguard sa sinumang kandidato. Maliban na lang kung may banta sa buhay at aprobado ng COMELEC. Sa mahigit 40,000 barangay sa bansa, 2,300 ang pinag-aaralang ilagay sa critical areas. We will also consider the presence of the New People's Army terrorists as well as the Southern terrorists. Magiging regular ang pulong ng COMELEC at PNP para sa maagap na pagtugon sa posibleng aberya sa halalan. Gasa Belgas, Patrol ng Pilipino. Namatay sa dengue ang isang 7 taong gulang na bata mula sa Novaliches, Quezon City. Nagsagawa naman ng Tepok Lamok Field Testing Program ang lokal na pamahalaan ng Quezon City at Department of Science and Technology bilang bahagi pa rin ng pinaigting na kampanya laban sa dengue. Nagpapatrol, Sol Aragones. Sabay nagka-dengue ang 2 anak ni Caro sa barangay Bagbag, Novaliches, Quezon City. Ang bunso niyang anak agad gumaling dahil malakas daw ang resistensya. Pero ang kanyang panganay nagpabalik-balik daw ang lagnat, nanamlay at sumakit ang tiyan. Mabilis bumagsak ang platelets ng bata hanggang sa bawian ng buhay. Nirelease ko yun sa Panginoon na ayaw ko rin na yung anak ko nahihirapan siya kasi yun yung talagang inaano niya yung sakit na nararamdaman niya sa tiyan niya kasi nag-bleeding na yung time na yun Gaya ni Carol, marami nang naulilang ina ang napatunayan kung gaano katraidor ang dengue. Dito sa barangay Bagbag mula Agosto hanggang ngayon, mahigit 6 na po na nagkakadengue. Kanina nagsagawa ang DOST dito ng mosquito ovicidal trap field testing. Inilagay nila ang OV trap sa malamig at madilim na bahagi ng mga bahay. Ito'y para makaakit at makapagpaitlog ng mga lamok. Ayon sa DOST, mas mainam mapigil ang paglaganap ng mga lamok kung mapupuksa ang mga ito habang kitikiti pa. Ito, mamamatay talaga yung larval stage ng dengue carrying mosquito. Hindi na siya mag-multiply. Isinagawa rin ito sa iba pang bahagi ng lungsod gaya ng Marikina. Sa huli-muling pinapaalaala ng DOH sa publiko na pinakamabisang paraan pa rin sa pagpuksa sa mga pinamumugaran ng lamok ang pagkakaroon ng malinis na kapaligiran. Di rin daw dapat magningas kugon na sa tuwing panahon lamang na mataas ang kaso ng dengue maglilinis, kundi dapat gawin ito sa buong taon. Sol Aragones, Patrol ng Pilipino. Halos 1 taon matapos ang bagyong Ondoy, wala na ang putik na bumalot at sumira sa ari-arian ng mga residente ng subdivision sa Montalban, Rizal at isa sa pinakamatinding hinagupit ng bagyo. Pero sariwa pa rin sa ilang residente ang takot sa nangyari. Nagpapatrol, Ryan Chua. Lubog na sa baha, balot pa sa dilim. Hindi inakala ng mga residente ng De La Costa 5 Homes sa Montalban, Rizal na aabot sa ganito ang ulang minaliit nila sa simula. Nang humupa ang baha, panibagong dagok ang sumalubong sa mga residenteng bumalik sa kani-kanilang tahanan. Balot na makapal at mabahong putik ang buong subdivision. Walang kuryente, tubig at pagkain. Makalipas ang halos 1 taon, wala na ang putik at tila balik na sa normal ang lahat. Ngunit ang ilang bahay, inabandona na. Hanggang ngayon, bumabalik pa rin kay Edna ang takot, lalo na tuwing umuulan. Yung phobia kasi nandun. Lalo na yung apo ko, lalo na nung unang ulan, iyak siya ng iyak. Sabi niya, ma, umalis na tayo dito, mamamatay tayo dito. Sabi niya ganon. Kasi ayan na yung ulan. Nawalan siya ng hanap buhay at nasiraan ang mga gamit sa baha. Nanakawan pa siya ng mga nanamantala sa trahedya. Yung mga gamit po namin, kahit po naubos na po, nasira. Tapos ngayon po, yung mga naligtas po namin, kinukuha pa po nila. Ngayon, niayaw na niyang ayusin ang gulugulong gamit sa bahay nila. Sabi ng mister ko, wag na natin ayusin. Wag na natin ayusin yung bahay. Ganyan na lang siya. Para kung sakaling maulit, wala na tayo masyadong panghihinayangan. Sa kabila nito, sinisikap niya ngayong bumangon. Sa araw ng Linggo o eksaktong 1 taon makalipas ang bagyong Ondoy, magkakaroon ng pagdiriwang ang mga residente rito sa De La Costa Homes. Pasasalamat daw ito dahil nalampasan nila ang matinding unos, kahit nariyan pa rin ang pangamba na muli itong mangyari. Ayon sa mga residente, pwedeng umapaw ang katabing ilog kung uulan ng malakas, kaya nagkabit na sila ng warning system.
Nagpatayo na rin ng itaas na palapag ang ilang bahay. Nagpapagawa naman ng barangay ng mga bangka at bumili ng mga life jacket. Isa yun sa naging parabang aral sa amin. Kami huy parating nakahanda. Mas gusto ni Edna na umalis na sa De La Costa, pero wala raw siyang ibang mapupuntahan. Kaya sa harap ng banta ng panibagong unos, handa raw muna siyang sumugal. Brian Chua, Patrol ng Pilipino. Mayaman o mahirap, ordinaryo at sikat, hindi nakaligtas sa lupit ng bagyong Ondoy noong isang taon. Isa sa nabiktima ang aktres na si Christine Reyes na nirescue pa sa baha. Ngayon hinaharap niya ang bagong buhay sa kanyang bagong bahay. Nagpapatrol, Mario Dumawal. Rescue, please. Ang taas ng water, abutin na kami sa roof. Ito ang hindi malilimutang panaghoy ni Christine Reyes mula sa bubong ng kanilang bahay. Noong nilamon ito ng baha ng kasagsagan ng Ondoy, nailigtas din si Christine at kanyang pamilya, pero hindi ang mga mamahalin nilang ari-arian. Parang naiiyak ka. Hindi, kasi hindi pa talaga biro eh. Grabe yung pinagdaanan namin. Nakabawi si Christine sa trahedya. Nakabili na siya ng bagong bahay at isa na siya sa pinakamaningning na bituin sa sining at aliwan. Umabot hanggang ikalawang palapag ang malaking baha dito sa bahay ni na Christine sa Provident Village, Marikina noong isang taon. At ngayon kahit masakit sa kanilang kalooban, binebenta nila ang kanilang bahay sa halagang 8.5 million pesos. Mahirap iwan ang isang lugar na naging malaking bahagi na ng kanilang buhay mula pa noong dekada 60. 2,000 square meters. Opo. Mga isang buwan pa lang itong binibenta. Well, may nagkaroon po kasi yata ng phobia eh. Oo, lumipat na po kami ng mom ko sa Quezon City. So, di na kami sa Marikina. Kaya mo ba akong bigat-bigat ko? Binigyan ni Christine ng mukha ang hinagpis at kakayahan ng mga Pinoy na lagpasan kahit pinakamatinding dagok sa buhay. Pero na-trauma na si Christine Ondoy. Nakakalungkot pag naaalala ko lalo na kapag umuulan ng malakas tapos mag-isa lang ako. Doon ko mas nafe-feel yung nangyari last year. Bumabalik yung memory sa akin. Sana lang daw hindi makalimutan ng mga Pinoy ang kahalagahan ng pagiging handa para pangalagaan ang buhay. Like us, hindi talaga namin alam, hindi kami aware. Kailangan talaga lagi tayong handa. Lagi tayong manood ng news, lagi tayong aware kung ano nangyayari sa Pilipinas. Kung tuloy-tuloy yung ulan at tumataas na yung ilogs malapit sa area natin, lipat na tayo. Mensahe din ni Christine sa nabiktima ng Ondoy tulad niya, mas magandang mabuhay kaysa mawala ng material na bagay. Mario Dumawal, Patrol ng Pilipino. Sa pagbabalik ng TV Patrol, exclusive kapitan ng Philippine Army, arestado matapos makipaghabulan sa mga pulis. Exclusive, nagpakilalang huwating financier, idinawit ang dalawang mataas na opisyal ng PCSO sa Huwateng Payola. Retired Archbishop Cruz, sasagutin ang katotohanan sa pagkikita nila ni Tony Boyco Huangco tungkol sa isyu ng Huwateng live. UFC champion George St. Pierre natupad ang hiling na makasama sa ensayo si Pacman. At ano ang ibubunyag ni Rizal si Canco tungkol sa estado ng kanilang kasal ni Robin Padilla? Ang sagot sa pagbabalik ng TV Patrol. Arestado ang isang kapitan ng Philippine Army matapos lumabag sa batas trapiko. Makabangga ng police mobile at makipaghabulan sa mga pulis. Exclusive nagpapatrol, Dominic Almelor. Nagliwanag ang madilim na kaling ito sa PICC sa dami ng mga mobil ng pulis. Nagsanib puwersa kasi ang mga pulis Maynila at Pasay sa paghahabol sa puting Nissan pickup na ito. Diyan ka lang. May mga karapatan ka dati. Oo, may karapatan ka. Diyan ka lang. Hindi na nakapalagpa ng arestuhin ang driver nitong si Captain Ronald Cotillon, isang aktibong sundalo ng Philippine Army. Nasa sasakyan pa niya ang kanyang uniforme. Nakuha rin ang kalibre 45 at 22 na baril.
Batay sa investigasyon, binabaybay ng pickup ang Quirino at Rojas Boulevard nang magbiting the red light ito. Heavily tinted pa ang sasakyan kaya lalong naghinala ang mga pulis. Huminto naman daw ito ng habulin ng Pulis Maynila pero bigla na lang daw inatrasa ng mobil nila dahilan para masira ang unahang bumper at mabasag ang ilaw. Kasi siyempre, kung may mga illegality siya, halimbawa mga drugs or firearms, hahabulin talaga yan. Pagkaatras, humarurot si Cotillion. Kaya inalarma ang lahat ng mga rumorondang mobil para habulin ang tumakas na pickup. Pagdating sa dating Manila Film Center, rumampas sa mataas na gutter ang pickup, naplatan at nabalahaw. Hindi na raw sana hahantong sa arestuhan kung huminto na lang siya. Tumanggi nang humarap sa kamera si Captain Cotillion pero aminado siya na nakainom. Handa rin daw sana harapin ang mga kaso at pananagutan. Dominic Almelor, Patrol ng Pilipino. Umaksyon ang pagawaan ng steel pipeline na matagal nang nireklamo ng mga bayan patrollers sa San Jose del Monte, Bulacan. Una pong inilapit sa BMPM ang tungkol sa nakakasulasok na amoy na binubuga ng China International Water and Electric Corporation, ang pagawaan ng steel pipeline ng kontraktor naman ng MWSS. Reklamo ng mga taga Pleasant Hill Subdivision at paaralan sa lugar, marami sa kanila ang nagkakasakit na dahil sa amoy ng pinturang mula sa pagawaan. Sa ngayon, nagtayo ng panibagong painting area ang pagawaan para makaiwas perwisyo sa mga residente. Yun nga lang, hindi pa nila masisimulang muli ang pagpipinta ng steel pipelines dahil iniutos po ng DENR ang pansamantalang pagpapatigil sa kanilang operasyon, bunsod na rin ng reklamo ng mga residente doon. Siniguro po naman ng MWSS na susunod sa environmental procedure ang kumpanya bago ipagpatuloy ang pagpipinta sa steel pipelines ng MWSS. Nasa bagong kabanata po ang ating bansa, panahon na para simulan ang pagbabago sa ating bayan. Mga kapamilya, ano ang sisimulan niyong pagbabago? Pwedeng ibahagi yan sa Bayan Mo Ipatrol Mo. I-text ang e-report space, pangalan, address, edad, gender at ang inyong mensahe. I-send sa 2366. Pwede rin mag-email sa e-report@abs-cbn.com. At ito naman ang panahon natin para bukas. Tuloy pa rin ang epekto ng ridge of high pressure area sa buong Luzon na magpapaganda ng panahon sa buong bansa. Ang high pressure area ay tinatawag ding anti-cyclone o pangontra ng bagyo. Good weather sa Metro Manila at buong Luzon, maaaring umulan tulad kanina, ngunit di tatagal. Ang tawag dito ay localized thunderstorms. Manipis ang rain cloud sa Visayas at maliit ang posibilidad ng pag-ulan. Partly cloudy sa Cebu, Bohol, Iloilo at Boracay. Maliit din ang posibilidad ng ulan sa Mindanao. Good weather at mainit po sa Cotabato, Cagayan de Oro at Davao. Kaunting kaalaman. Alam niyo ba na ang labok ay napakatalas ng pang-amoy at may amoy o scent sa ating balat na kanilang kinagigiliwan? Ang carbon dioxide o CO2 na lumalabas sa atin ay may kakaibang mask o amoy na sinusundan ng labok hanggang 30 metro. Naamoy ito sa ating hininga na dumidikit naman sa ating balat at damit. Makakatulong na kumain tayo ng mga pagkaing hitik sa vitamin B1 o thiamine tulad ng saging, patatas, spinach at kamatis. Kapag kinain natin ang mga ito, mababawasan ang singaw ng amoy na gustong-gusto ng labok sa atin. May mga pag-aaral din na nagsasabi na ayaw ng labok ng matapang na amoy ng bawang at ang sariwang amoy naman ng lemon at kalamansi. Uso po ang dengue ngayong tag-ulan, kaya lahat dapat natin gawin upang makaiwas po tayo sa sakit. Ito po si Kuya Kim nagsasabing sa bawat pagsubok ng panahon, lagi tatandaan na ang buhay ay weather-weather lang. Sa pagbabalik ng TV Patrol Exclusive, dalawang mataas na opisyal ng PCSO, ginawit na rin sa Weteng, Payola. Exclusive, dinedeklarang kita ng small town lottery sa PCSO, dinadaya raw ng ilang STL operator. Retired Archbishop Cruz sasagutin ang katotohanan sa pagkikita nila ni Tony Boy Cojuangco tungkol sa issue ng Weteng live. Air show sa Indonesia nawi sa trahedya sa pagbagsak ng isang eroplano. At ano nga ba ang estado ng kasal nila Robin Padilla at Lizelle Sicangco? Alamin sa pagbabalik ng TV Patrol.
Sinermonan ng negosyanteng pinsan ng Pangulo na si Tony Boy Cojuangco ang media sa pag-uulat na wala raw pasiyang listahan ng weteng payola ni Archbishop Oscar Cruz. Bagamat naniniwala siyang inosente, si DILG Undersecretary Rico Puno at dating PNP Chief Jesus Versosa, hindi raw niya pinaghihinay-hinay ang pari sa pagdidiin kay Puno. Bukod sa pagiging magpinsan nila ni Pangulong Aquino, si Cojuangco ang pinakamalaking contributor ni Aquino noong election campaign. Nagpapatrol North America Bureau Chief Jing Reyes. Dumalo ang pinsan ng Pangulo at negosyanteng si Tony Boy Cojuangco sa Economic Conference sa Citigroup Center bilang bahagi ng business delegation. Dito siya tinanong ng media kung paano nadawit ang pangalan niya sa usapin ukol sa weteng payola. Sa isang Senate hearing, ibinunyag ni Archbishop Oscar Cruz na pinakiusapan siya ni Cojuangco na magdahan-dahan sa mga alegasyong tumatanggap umano ng payola si DILG Undersecretary Rico Puno. Itinanggi ito ni Cojuangco. I did not say that. I expressed this belief at I didn't recognize most of the names. No? The only names I recognized were that of Undersecretary Puno and General Versosa. And I expressed this belief that the names were mentioned because I said they themselves told me that they're out to stamp out wetting. So I said, Bishop, are you sure of this? And he says, do you have evidence for coming up with this list? And he said, wala akong hard evidence. Sabi pa ni Cojuangco, walang alam ang Pangulo sa pakikipag-usap niya kay Archbishop Cruz. Gusto lang daw niyang tumulong sa administrasyon. Pero may basbas po ba ni President Aquino yung... Wala, it was my own, Everybody has to help the government do its function, and this is my way of helping. I don't think the help that we give the President should end with the campaign. Si Cojuangco na pinuno ng Mantrade Development Corporation ang nangungunang contributor sa kampanya ni Aquino. Nagbigay ito ng 100 million pesos. Ayon sa kanya, halos 10 minuto lang nagtagal ang pag-uusap nila ni Archbishop Cruz. Media should validate the list, and if they say there's no substance and there's no hard evidence, stop talking about the list. Binuweltahan at sinermonan pa ni Cojuangco ang media sa pag-uulat nito sa weteng issue. Sir, have you since spoken to the President? I have not spoken to the President at all because there's no reason I should speak to him if the list is unsubstantiated. Kayo ba magbibigay ng listahan sa editor nyo kung hindi nyo ma-validate? Hindi, sagot mo. Yes or no? Will you say yes or no? I will do my job of verifying information and proving. Yes. You give the list to your editor? Yes or no? You won't, right? What? What's your answer? We have to discuss it with my editor. Yes. But if you cannot substantiate the list, will you still give the list? If you had a story which you could not validate, will you submit the story? I will not report it. Yes. That's what I mean. Even the journalists cannot report anything that's not substantiated. So that's it. That's all I have to say. I only spent 10 minutes there, and this is longer than the 10 minutes that we spoke with the bishop. Pero hindi pa rito natapos ang pagle-lecture ni Cojuangco sa media at kung ano daw ang dapat nitong atupagin. I'd like you to focus on the President's purpose in coming here, which is to raise jobs for the Philippines, and stop talking about something which is nothing. Sabi ni Cojuangco, nais lang niyang tumulong sa administrasyong Aquino, pero maaari ring maging pabigat sa Pangulo ang pagkakadawit ng kanyang pangalan sa weteng issue. Jing Reyes, Patrol ng Pilipino, New York City. Atin pong kunan ng panig mismo si Archbishop Cruz. Archbishop, good evening po, sir. Good evening po sa inyo. Sa interview po ng media kay Ginoong Tony Boy Cojuangco sa New York, inamin niyo daw po na wala kayong ebidensya para isangkot sina Yusek Puno at dating PNP Chief Versosa tungkol sa issue po ng weteng payola. Ito ho ba'y totoo, Archbishop? Hindi po totoo yan. Wala po siya tinanong sa akin kung may ebidensya ako o wala. Wala po siyang tinanong. Ano ho ba talaga ang nangyari po nung kayo magkita ng pinsan po ng Pangulo noong September 15 sa CBCP, Bishop? September 14 po yon, nakita ko sa akin logbook, alas 9 ng umaga.
tumanggap po siya ako na gusto raw akong makausap ni Mr. Tony Cojuangco. Hindi ko po siya nakikita ang personal, pero narinig ko ang pangalan niya. Sabi ko, sige, mag-usap tayo. Dumating po siya, may kasama siyang isang matanda, at yung matanda naiwan sa labas ng aming opisina. Kami lang po dalawa ni Mr. Cojuangco ang nag-usap. At ang sabi niya sa akin, in so many words, ay to go easy on President Aquino. To go easy on him because it seems that I was saying words or thinking some things which were not actually in favor of him. So sabi ko, sure. And in a demonstration of goodwill, Kako, I'll give you the first list I have about those people who are receiving payola from Hueting. And the very, very first copy of that list was I handed to him. He looked at it, and that was it. And then we parted ways civilly, and it was like that. No more, nothing more, nothing less. Now, what happened was this, if I may continue. Go ahead, Bishop. So I told him, I give you this list. Before God and conscience, wala makakaalam nito, tayo lang tatlo. And we shook hands on that. But all of a sudden, during the hearing there in the Senate, in the Senate, Mr. Jingo Estrada asked me, is it true that you saw Mr. Tony Cojuangco? And I was under oath. And I said, yes, I did. And what did you talk about? I already forgot what I said, but I never mentioned the list. Then time came when I told them I have a list, and I would like to submit it to the during the executive session para doon andun na lista, hindi makalabas, wala na makaalam. Pero the senators spoke to one another and they said no, the list must be read and must be given there and then with the word that these are the alleged waiting operators and payola recipients. And it was the chairman of the Blue Ribbon Committee, Mr. Senator Gingona, who read the list. And that was it. Archbishop, unang-una po, bakit malakas ang loob ni Ginoong Tony Boy Cojuangco na kayo po'y kaharapin tungkol po sa isyong ito? Kayo ba talaga ay close o dating magkaibigan? Hindi po. Hindi pa kami nagkita kahit minsan. Yung po lamang ang una naman pagkikita. Ang kilala ko po yung nanay niya, si Mrs. Imelda Cojuangco. Pero siya po narinig ko lamang. Ano ho ang dating sa inyo ni Ginoong Tony Boy Cojuangco, Archbishop? Ano ho ang parang impresyon na nilikha ng pagpunta sa inyo ni Ginoong Cojuangco sa inyong isipan, Archbishop? Okay naman po, hindi naman ako nagtaka o hindi naman ako nasaktan. At ang totoo nga, kung ako ba ay parang nag-alangan, bibigyan ko ba sila ng listahan? That listahan was confidential. And consequently, ang isip ko lang, baka makatulong kay Presidente na malaman niya kung sino-sino yung mga taong tumatanggap ng waiting payola. Pero nung taho na pag-usapan ninyo ang tungkol sa ebidensya na binabanggit po ni Ginoong Cojuangco? Wala pong ebidensya na sinasabi kung okay may ebidensya o wala. Wala po siya nabanggit na ganun. But do you agree sa binanggit po ni Ginoong Cojuangco sa panayam po ng ABS-CBN sa New York na hindi dapat agad itong inilalabas kung hindi substantiated ang naturang listahan? Yung po binigay ko sa kanya, para lang sa kanya yon. At yung binigay ko po sa Senado, para sa Senado, sana sa executive session. Pero yung nga po, sabi ko kanina, sabi nila, mabuti raw ilabas, sabihin, so sige, bahala kayo, ilabas nyo at binasa nga po doon. But do you agree na wala pa hong anuman pong concrete evidence sa likod po ng listahan na ito? Ang ebidensya po tungkol sa mga waiting payola at waiting lord are all first-hand witnesses. Mata. Wala po yan paper trail, walang resibo, walang voucher. Basta yung labong pong nakakakita ng diretso, yun po ang mga witnesses dyan. At yung pong inyong meron po kami niyan, meron kaming witness na yan na nasa labas sa mga iba't ibang diocese, meron kaming witnesses na nasa loob, nasa NBI, nasa DILG at nasa PNP. Yan po ang aming mga kasama. Ito pa mga taon to, wala lang gusto ko hindi maitweed ang bagay na ito. Hindi po sila binabayaran, hindi po sila pinipilit, kundi kusa po sila nagpipresenta
at chinecheck po namin ng kanilang veracity. Pag kami kontento, yung kanilang mga informasyon binibigay sa amin, then we evaluate them. Did you say that, Archbishop, kay Ginoong Cojuangco, na ang inyo pong listahan ay hango sa first-hand information ng inyo pong mga testigo? Hindi po. Pagkat wala naman siya po sinabi sa akin, ito ba may ebidensya o wala. And I don't think it is Mr. Cojuangco's, I'm sorry, no? I don't think it is Mr. Cojuangco's, so to say, strength and expertise to ask for evidence. Those are legal matters, no? Those are for lawyers and judges, etc., etc. But I'm not saying that he does not know the rule of evidence. I'm just saying in that particular moment, no evidence was even mentioned during our conversation of about 10 minutes. Sa huling punto po, Archbishop, meron ho bang binanggit talaga specific sa Ginoong Cojuangco tungkol sa kanyang pinsan na si Pangulong Noynoy Aquino? Ang sabi lang po niya, in general, sana hinay-hinay ako, etc., etc. Sabi ko naman po na gusto ko magtagumpay ang presidente. Kako, but as a demonstration of a goodwill, here is the list. You're the first one who has this, and keep it there. Archbishop Oscar Cruz, thank you for your time, sir. Good evening and good luck. Good evening po. God bless po. Bye-bye po. Idinawit ng isang nagpakilalang weteng financier ang dalawang mataas na opisyal ng PCSO sa weteng payola. Hiniling naman ng pamunuan ng PCSO sa NBI na imbestigahan at kilalanin ang mga opisyal at tauhan ito na patong umano sa wetting operations. Exclusive nagpapatrol, Anthony Taberna. Sa pasabog ni Senador Miriam Santiago sa wetting scandal, binanggit na 2% ng wetting money ang payola sa PCSO. 2% to the PCSO syndicate. Kinumpirma ito ng isang nagpakilalang wetting financier na humarap sa ABS-CBN. Bahasang itinuro ng financier na nagpatago sa pangalang Dodong ang dalawang mataas na PCSO officials na tumatanggap umano ng payola mula sa wetting operator. Kapalit daw nito ang pagpayag na gamitin ng STL na front ng wetting at maliit na kita lamang ng STL ang i-remit sa PCSO. May dalawang tao itong nangungulikta sa wetting na gusto nilang patayin yung STL. Kaya dapat kay Chairman Wigo, maglinis na siya ng bakuran niya. Kasi ang dalawang taong itong si Joy Rua sa si Quinones, 10 milyon to bawat buwan. Ang tinutukoy niya ay sina General Manager Joy Rojas at Romualdo Quinones, Project Manager ng STL. Agad pinabulaanan ng dalawa ang paratang. Giit ni Rojas, wala pa siyang 2 buwan sa PCSO. Ako'y hindi tumatanggap ng mga payoffs. Nasasabi ko ng diretsyo na wala akong nakakausap na nag-aalok o nagbigay sa akin ng any payola payoffs. Hinamo naman ni Quinones na humarap sa kanya ang nag-aakusa. Patawarin na po siya kung sino man siya o sila. I am categorically denying po, kapatid, ang aligasyon, ang accusation na napakabigat. Sinisiraan lang daw ng mga wetting operators ang PCSO dahil planong palawakin pa ng gusto ang STL sa buong bansa para patayin ang wetting. Gayunman, hiniling pa rin ang PCSO board sa NBI na kilalanin at imbestigahan ang kanilang mga tauhan na tumatanggap ng payola. Samantala, kinumpirma ni Dodong ang karamihan sa ibinunyag ni Senador Santiago tungkol sa wetting operation sa bansa. Ayon sa kanya, halos buong Luzon ay may wetting kahit may STL. Pero giit niya, hindi lang opisyal ang may patong sa wetting, kundi pati ang media. Yung 1.5 naman, napupunta naman yun sa media. Dahil pag hindi ka nagbigay sa media, sisingawan mga laro. Ayon kay Dodong, tumigil na siya bilang financier ng wetting. Nakipagkita na rin siya kay retired Archbishop Oscar Cruz at handa rin daw siyang humarap sa Senado. Anthony Taberna, Patrol ng Pilipino. Nagulantang kamakailan po ang sambayanan sa kasong kinasangkutan ng isang 15 anyos na binatilyo kaugnay sa pagpatay sa kanyang guro sa Manuel L. Quezon High School sa lungsod ng Caloocan dahil sa pagsita ng kanyang teacher sa kanyang mahabang buhok. Naparipulat din na may impluensya ang fraternity sa posibleng dahilan ng pamamaslang. Nakapanayan po namin ang binatilyo at siya mismo
ang nagkwento kung paano niya binalak ang krimen. Nagsabihan po ng teacher ko na magpagupit. Hindi po ako nagpagupit. Kahit nandito ka pa, sinasayang mo lang yung oras mo. Diba pinalis na kita dito. Nagalit. Kasi po ayaw pa pong umalis sa paaralan po namin. Dito sa Yakap Bata Center ng City Social Welfare and Development ng Caloocan City, pansamantalang nakadetine si Kaloy, hindi tunay na pangalan. Produkto ng broken family si Kaloy, lumaki sa poder ng kanyang tiyahin mula pa noong siya'y 1 taong gulang pa lamang. Masakit sa akin na nabalitaan na katulad ng nangyari sa kanya ngayon. Yan, hindi naman yan ang tinuro ko sa kanya. Sa aking panayam kay Kaloy, sinabi niyang hindi raw niya nais patayin si Teacher Chori. Balak lang daw niyang takutin ito. Bala ko lang po sana dun sa baba po ng likod. Dito lang po sa Kaso po yung hampo, napababa na yung gulong. Nandito na po sa taas. Napasaksak po. Hindi ko naman po talaga sadyang mamatay po yun. Wala rin daw manong nag-utos sa kanya. Siya ang mag-isang nagplano at gumawa ng naturang krimen. Bakit mo naisip na abangan siya nang dahil lamang sa simpleng usapin ng buhok at yung sinasabi mong pagpapahiya sa'yo? Parang nainis na po ako sa kanya. Nagano na po ako, nag-isip na po talaga ako ng parang masama. Ano iniisip mo? Inisip ko na papatayin ko po siya. Ano ang isipang bumabalot sa isang katulad ni Kaloy? Alamin ang kabuuang kwento sa Filon ngayon. Bukas, bago mag-TV Patrol Sabado. Bakit nga ba kailangan pang ibida sa media ang pagkain ni Pinoy ng hamburger at hotdog sa Amerika? Ito ang tanong ng mga kritikong nagsasabing gumigimik lang ang Pangulo para bumango ang imahe sa publiko, lalo't maihahalin tulad ito kay dating Pangulong Arroyo na nabugbog ng batikos nang gumastos ng $20,000 na dinner sa New York. Pero sagot dito ni Presidential Spokesperson Edwin Lasierda, hindi gimmick ang lahat. Sadyang mapagkumbabaan niya ang Pangulo. At nais lang daw igiit ng palasyo na ang pangunahing layunin ng pagbisita ni Pinoy sa Amerika ay ang mahikayat ang mga mamumuhunan sa bansa. Tagumpay naman ang pakikipagpulong ni Pangulong Noynoy Aquino sa mga business leaders sa New York. Dinagdaan na rin ang kasunduan para sa $434 million na pondo mula sa Millennium Challenge Corporation na magbubukas ng oportunidad para sa mga mahihirap sa bansa at para ito ay umunlad. Mula New York, nagpapatrol North America Bureau Chief Jing Reyes. Mainit ang pagtanggap kay Pangulong Aquino ng business community sa New York. Matapos ipresenta ang kanyang economic agenda, hinikayat ng Pangulo ang mga negosyante na mamuhunan sa bansa. I invite you to come see for yourselves what we're doing to make sure that the Philippines is once again open for business. Ikinatuwa ng mga business leaders ang mga hakbang ng administrasyon laban sa korupsyon. May mas malaking pasalubong sa bayan ng Pangulo dahil pinirmahan na ang 5 taong kasunduan para sa $434 million na pondo mula sa Millennium Challenge Corporation. We will do everything we can to help you help yourselves. And I am absolutely convinced, Mr. President, that under your leadership, your country will show great strides forward. We will not abandon the poor to the markets, just as we will not distort markets by means of red tape or crony impositions. Sa Baruch College sa Manhattan, nakapiling naman ng Pangulo ang Filipino community. Pinasalamatan niya ang mga kababayan sa pagre-remit ng pinaghirapang dolyar. He spoke from the heart. Walang kodigo. You know, talagang nakakatawa. Jing Reyes, Patrol ng Pilipino, New York City. Natupad ang hiling ng UFC champion na si George St. Pierre na makita at makasama sa pag-iensayo ang Pinoy boxing superstar na si Manny Pacquiao. Nagpapatrol, Diane Castillejo.
Dinumog ang Johnny Elorda Gym kanina. Hindi lang dahil dito nag-ensayo ngayon si Manny Pacquiao, dumating din kasi ang superstar ng UFC na si George St. Pierre. Nasa gitna ng 3-day tour ng Balls Channel si GSP. Pero nang mabalita ang nagtitraining sina Pacman at Freddie Roach sa Maynila, pinuntahan niya agad. Dumiretso sa locker room si GSP para makita ang kanyang idolo sa boxing. Kumusta pa? Kumusta pa? So is this your first time to meet Manny? First time is one of my idol, you know? It's amazing. Natuwa naman si Pacman sa pagbisita ng tinitingalang welterweight champion ng UFC. Thank you for your support and being admiring. No, thank you very much, and look forward to watch your next fight, and hopefully one day you'll take on Mayweather and knock him out. Hi, my friend. Habang nagmi-meets training sina Pacman at Roach, nakatitig ng husto si GSP. Hangang-hanga sa galaw ng 7 Division World Champion. He's the fastest guy I've ever seen in my life. It's Hands crazy. or feet? Both. Sumunod agad sa ring si GSP. Dati ng coach ni St. Pierre si Roach. Malaki daw ang kanyang improvement sa boxing dahil sa coach ni Pacman. Bising-busy ang Elorda Gym ngayong hapon. Nandito si Manny Pacquiao nag-eensayo para sa kanyang laban kay Antonio Margarito at sa isang sulok, nandun naman ang tinatawag na Manny Pacquiao of the UFC, si George St. Pierre. Bonus sa mga fans na makitang sabay nag-ensayo ang dalawang atleta. Makikisabay si GSP sa training ni Manny hanggang umakyat sa Baguio ang Team Pacquiao. Diane Castillejo, Patrol ng Pilipino. Susunod, eroplano sa Indonesia bumagsak at nagliyab sa gitna ng airshow. At kasalang Robin at Lizelle, hindi pa annulled. Meron ba itong epekto sa naging kasal ni Robin Padilla at Mariel Rodriguez? Alamin sa muling pagbabalik ng TV Patrol! Sa ating World Patrol, nauwi po sa trahedya ang air show sa Bandung, Indonesia nang bumagsak ang isa sa eroplanong kasali dito. Hindi na maayos ang lipad ng eroplano pababa at nang bumagsak sa lupa, nagliyab ito. Ang piloto ang kaisa-isang sakay ng eroplano na ngayoy kritikal ang kondisyon. Ang air show ay bahagi ng pagdiriwang ng ika-200 anibersaryo ng Bandung City. Hindi pa annulled at divorce ang bad boy of the Philippine movies na si Robin Padilla sa dalawang kasal niya kay Lizelle Sicangco. Ito ang ibinunyag mismo ng ex niya si Lizelle. Makaka-apekto kaya ito sa kasal nila ng bagong asawang si Mariel Rodriguez? Nagpapatrol Marie Lozano. Nagulat man ang marami sa pagbubunyag ni Robin Padilla at Mariel Rodriguez na isang buwan na silang kasal sa India. Iba ang reaksyon ng dating asawa ni Binoy na si Lizelle Sicangco na nakabase na sa Australia. Wala lang po kasi sanay na ako dyan eh. Before pa ako, kasal pa kami ni Robin. Nangyayari na yan. 1996 nagpakasal sina Robin at Lizelle sa ilalim ng Islam rites sa loob ng New Bilibid Prison, kung saan nakakulong si Binoy para sa illegal possession of firearms. Sinundan ito ng civil ceremony. Matapos ang mahigit 11 taon, naghiwalay sina Lizelle at Robin. Pero ayon kay Lizelle, di pa sila annulled ni Robin. Gusto ko talaga na ma-annul na yung namin sa civil namin. Nakabinbin pa din daw ang divorce ng Muslim marriage nila sa korte sa Marawi sa Mindanao. Yung divorce hindi pa rin po na-finalize yun. Inamin din ni Lizelle na isa sa mga nagpapatagal sa proseso ng divorce ang usaping pera. Pero ayon naman sa family lawyer na si Katrina Legarda, hindi saklaw ang annulment sa Sharia law ng mga Muslim. Kung diborsyo naman ang usapin, maraming dapat isaalang-alang, kabilang ang kakayanan na sustentuhan ang pamilya. Kung hindi sila nag-divorce under Muslim law, hindi siya pwede mag-asawa unless he asked permission of his wife kasi pwede siya mag-asawa 4 wives eh. Ang condition doon ay he will look after his other wives. Dagdag ni Lizelle, gusto niyang matapos na ang legal na paghihiwalay nila ni Robin. Matagal ko na pong pangarap yon na maging hindi na Mrs. Padilla. Ayon naman kay Robin Padilla, ayaw na niyang magsalita at baka madiin lang si Lizelle. Sa batas ng Islam, sila'y divorced at pareho na silang kasal at gusto nilang ng katahimikan. Marie Lozano, Patrol ng Pilipino.
with you this weekend. Yun. Have a good weekend. Have a good Happy weekend. 92 days to go na lamang po, mga kapamilya, bago mag-Christmas. Sa mga kababayan natin sa Mabalacat, Pampanga, masayang Pasko. At yan ang mga balita na kalap sa aming mas malawak na pagpapatrol. Kami ang inyong patrol ng Pilipino. Naglilingkod sa inyo saan man sa mundo.